bago tayong ginagawa. Isa itong Nissan NV350 Premium. Yan, high roof na ito mga boss, pagkataas kahit tumindig ka dito sa ano, yan, taas. Pero sa atin iyoko din tayo dahil medyo may kataasan tayo. Pero yung mga katamtaman ng mga laki na taas, kaya tindig sila dito. Okay, yan problema nito mga boss. Ayan, kulang sa lamig. Lintaban ito din, kaming lintaban dito sa amin dahil ano dito, tourist, number 1 tourist destination ang Siquijor. Ayan, dito lalo na ngayon ang daming magpaayos ng aircon dahil summer dito, napakainit pa panahon, daming turista din. Okay, dito mga boss, tuturo ko sa inyo kung paano pag troubleshoot ng ganito, bakit kulang siya ng lamig. Pakita ko sa inyo mga boss. Ayan, ito sinalpakan natin ang ating low at saka high, dalawang ano, dahil nasira itong isa natin, yung magkabila nasira, so dalawang ano nilagay natin dito. Nakastart ang ating engine mga boss. Ayan, ito mga boss, kita nyo dito ang kaniyang gauge ay erratic na. Ayan, ibig sabihin ang ating compressor medyo loss compression yan. Pag napabayaan to, magiging loss compression to hanggang masira na ang ating compressor. Yan, erratic na. Pansin nyo mga boss. Ayan. Ayan, dapat ang normal reading nito nasa 180 to 220. Ito normal pa naman siya pero erratic na. Tapos ang low side natin, nabaliktad lang ko mga boss, nasa 45, 30 to 40 ang normal nito. So pangatlong ano na ako nito, pangatlong technician na ako. Ayan, galing pa ito na pag-ETC, pinayos doon nga doon, nagpalit sila ng ano, yung evaporator doon, pangalawang bisis. Yun nila alam, ito ang problema. Ito mga boss, ito ang kanyang compressor. Ayan ang kanyang compressor. Ayan, umikot, value. Ayan, so pagkakong ito mga boss, kita ko mo dito. Ayan, dapat hindi ko mainit, dapat malamig ko dahil compressor ko may init. Ito nakatamtaman lang yung sa low high side dito, sa high side dito, sa low side dapat ayan, nag-moist ko dito. Tapos sa case niya hindi, dahil yun kung ang paramdam nito, ayan, ayan, napakainit pa kami ng compressor, halos hindi natin mahawakan. Ibig sabihin niya may presyon ng ating ISO system at saka pag napabayaan yan, karga ng freon, masisira yung ating compressor ng stock yan hanggang magiging ano na siya, magiging black oil, sanhi ng black oil yan, karga ng freon, hindi nagkarga ng compressor oil. Dapat kung karga ka ng freon, karga ka rin ng compressor oil. Babaklasin natin yan mga boss, tapos chichinchuilin natin. Ayan, promise, balik ko sa dating lamig, parang brand new to. Hindi naman ako nag-release ng unit dito sa shop ko kung kulang sa lamig. At saka nagbibigay din tayo ng mga 3 months warranty sa ating ginagawang mga sasakyan mga boss, para satisfied talaga si customer natin. Okay, gumastos siya, hindi tayo magpapalit ng pisa. Sa case na to, wala tayong pisa na palitan. Ang gastos lang libusin nito, labor, compressor oil at saka freon, mga o-ring. Ayan, maliit lang, labor lang laki nito. Okay, ayan, balik tayo dito mga boss. Tapos palit tayo ng cabin filter nito. Ayan, tanggalan mga dito. Ayan.
Tingnan natin ang kanyang cabin filter. Wow! Ang dumi. Tingnan natin mga boss. Palit. Ayan mga boss. I-recover natin ang ating preyon. Dahil may kunting preyon pa siya. Kuha tayo ng almost 200 milligrams. 200 grams. 200 grams. Gumamit tayo ng ice mga boss. Ayan. Ito ang ice. Ayan. Hindi natin na ipakita dahil wala tayong cameraman. Okay. Tapos nito, pasingawin na natin. Ang natira ang ano. Ayan. Okay. Tapos doon na tayo. Magbaklas na tayo doon. Okay. Ayan. Tapos naikabalik na natin. Naibalik na natin ang ating compressor. Tapos natin sa well. Siyempre linis na tayo dito. Number 12 at saka number 10 lang ang ginamit natin yan mga boss. Pagkadali lang nito mga hirap dahil dito palaki ng space sa ilalim. Okay. Tapos balik na natin. Okay na. Electric na tayo. Ayan mga boss. Ito. Ayan. Nag-electric na tayo. Ayan. May kasamahan tayo boss. Ayan. Ayan, nag-electric na tayo mga boss. Ayan, pinagahan natin ng almost 100 na. Okay, kargahan natin ito ng mga 190 or 200 para makita natin kung may leak siya. Pag nag-down, so may leaking, hanap tayo. Pag wala, vacuum tayo tapos karga na ng preyon. Sana walang leaking. Ayan mga boss, kargahan natin ng 190. Ayan, pag bumaba to, ibig sabihin may leaking. Pag hindi bumaba, vacuum na tayo at saka karga na ng preyon. Ayun mga boss, nakadalawang oras na tayo, hindi pa rin siya bumaba. Ayan, 190 pa rin siya. So, wala na tayong dyan. Ibig sabihin, wala tayong leaking. Tapos, mag-vacuum na tayo. Pasingawin mga natin ang hangin nito. Siyempre mga boss, kung magpasingaw nito, dapat dito tayo sa low side, hindi dito sa high side dahil tatakas ang oil natin. Nalagyan natin ng oil to, natsinsuin na natin. So dito tayo sa pasingaw sa ating low side. Dito sa low side, nakakabit to dito sa kulay red. Okay, ayan. Ayan. Dandan lang. Ayan. Actual tayo i-troubleshoot boss, mga boss. Sundan nyo lang itong video ko. Sure. I'm sure kayo. Hindi na kayo kailangan ng recon technician dahil itinuro ko na lahat dito sa vlog na to kung paano mag-troubleshoot for ayusin ang sirang or kulang sa lamig na sasakyan. Pag walang leaking, ganito ang gawin niyo mga boss. Pag dito natin yan, pinasingaw, check, ang daming oil, itagas lahat yan. Dahil out ito ang in. Dito tayo sa in, magpasingaw ng hangin. Pag out ito, mag-vacuum na tayo. Ayan, sa pag-vacuum nito, ayan, naka-open lahat. At nagsimula na siyang mag-negative 0 to negative 30 tayo. Okay mga boss, ganyan lang, sundan nyo lang to. Vacuum tayo ng 10 to 15 minutes, tapos karga na ng preyon. Balik sa dating lamig to mga boss, promise.
Wala pa akong isang sasakyan na hindi naayos. Sa dami-dami ng ano ko. Pag may katanungan kayo mga boss, panood lang kayo dito sa playlist ko. Pindutin nyo lang mukha ko yung Burns Mix TV. Makikita nyo doon ang playlist. Meron ding shorts. Punta kayo sa playlist. Makikita nyo doon ang dami kong mga videos na in-upload about sa car aircon hack or car aircon tutorial. Mga car hack. At siyempre naman, huwag na rin kalimutan mag-subscribe at mag-like na rin kayo sa videos ko para kahit kunti man lang nakatulong kayo sa akin at gaganahan pa ako na mag-upload pa ng mga ibang videos para lumago naman ang channel ko mga boss. Ayan, negative 25 na siya mga boss. Ayan, okay, at saka huwag niyo naman kalimutan pindutin yung notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Pindutin nyo yung all, subscribe, tapos notification bell, all. Burns Mix TV. Ayan, antay lang tayo mga boss. Antay tayo ng mga 15 minutes. Ayan, tapos na tayo nag-vacuum mga boss. Siyempre, karga na tayo ng kuyon. Huwag kalimutan nagkataob ng ating tangke. Ayan, gumamit tayo ng ating mahiwagang timbangan. Ayan. Dito, singawin muna natin. Ayan. Ayan. Para purong preyon ang papasok sa system natin. Okay mga boss. Siyempre dito tayo magkarga sa blue side. Dito. Kulay red lang to. Binaliktad natin. Okay. Kulay lang yan. Okay. Karga tayo mga boss. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. Okay. Karga tayo ng 50 dito mga boss. Sa ating high side. Ganyan sa high side. Ito dito. Tingnan natin. Dapat lampas yan ng 50 para mag-trigger ang ating pressure switch. Ito ang ating pressure switch. Trigger para mag-on ang ating AC. Dahil hindi yan mag-on kung hindi pa kaabot ng 50 PSI ang karga ng ating tubo. Okay? Okay, dagdag po tayo ng konti. Ayan. Okay, start tayo ng engine mga boss. Ito. Alam na natin. Dito na natin malaman kung lalamig ba ito. Siyempre, check muna natin ang kanyang coolant. Baka wala na siyang coolant. Okay. Okay pa ang coolant niya dito. Nasa natin. Maximum pa siya. Tapos ang oil. Napaka-importante ang oil mga boss. Dahil pag high pressure ang engine natin, unang masisira ang AC natin or aircon. Okay, tingnan muna natin ang oil. Pag maliit na ang oil, mag high pressure to, iinit ang makina, tapos iinit din ang ating compressor. Yun, matitrigger. Unang masira ang aircon, saka na ang engine. Okay mga boss, pag biglang nawala ang ang aircon mo, nawala ang lamig habang nasa biyahe kayo, ito ang sintomas mga boss ng overheat. Tingnan nyo agad ang temperature gauge mo. Pag tumaas yan, ayan, check mo lahat. Stop mo ang engine, ang makina mo, stop, tabi ka muna, tapos check mo kung ano ang dahilan. Bakit nag-high pressure ang engine mo. Ang number 1 tingnan mo dyan, ang tubig, oil, at saka mga fan. Okay mga boss, kunting tip lang yan, pero ang laking tulong yan para hindi masira mo ang iyong engine. Dahil napakaganda nitong mga engine na to. Ito ay mga made in Japan, Nissan. Napakalakas ng mga engine ito. Okay na, check na natin. Okay ang kanyang engine oil. So start na tayo ng engine. Okay, close muna natin to mga boss. Ito na lang pakita sa inyo. Sige, start muna natin. Siyempre neutral tayo. Sana ba yung susi?
Ayan. Start na tayo mga boss. Ayan. Okay. Pa naka-engage ang ating compressor. Tignan. Standby ito siya. So, AC ko. Ayan. On ko ang AC. Fan. Ayan. Air cooler. Ayan. Recirculation mode. Dito dapat nasa recirculation mode. Saka pamunta-munta. Okay. Pull muna natin dito ang thermostat niya. Number 3 tayo. Okay. Tingnan yung dito baba mga boss. Ayan. Kita niyo. Ayan. Ayan. Umikot na ang ating cooler. Magnetic lights. Sika. Ayan. Konti na siyang limamig. Balik tayo doon sa harap. Mga boss. At saka dagdag pa tayo ng tuyo. Dapat aabot tayo dito ng 100 dahil nasa 10 AM tayo ngayon mga boss. Okay, itong 150 to 220. 150 to 220 ang ating high side. Ang ating low side ay nasa 30 to 40 ang normal nito mga boss. Dito kung maaga pa 150 to 220. To 20 lang ang normal nito mga boss. Nandito wala ang to 20. Okay. Nagtapo tayo ng konti. Ayan. Kita nyo. Set lang natin. Ayan. Nagtapo tayo. Pansin nyo dito mga boss, yung malaking tubo, yan, simula na siya mag-moist. Okay? I-close muna natin para malaman natin kung lumabig pa ang ating sasakyan dahil napakainit nito. I-close muna natin itong yung upuan. Ayan, close natin, balik tayo dun sa harap. Close muna natin ang ating mga pinto. Mga bintana pala. Ayan, sa kabila. Okay? Hindi naman daw ito maglalak. Sabi ng mayari. So, naglag pa tayo mga boss. Ayan. Dahil ito pala ay Nissan Aerox. Ang karga nito ay nasa 0.9 kilograms or 900 grams ang karga nito. Halos 1 kilo. Dahil Aerox to. Kataas nito. Malaking tubo. Taas ang tubo niya. Okay? Okay, naglag po tayo. Ayan. Ayan, sure po naman tayo dahil gumamit naman tayo ng timbangan. Ayan, nasa 3 kilo tayo. Dapat dito tayo sa 2.1 mag-stop. Okay? Kunti na lang ang kulang. Naglag po tayo ng kunti. Ayan. Okay mga boss, almost done na tayo. 100 grams na lang ang kulang natin. Ayan. Ayan. Okay. Kunting-kunti na lang mga boss. Ayan. Ayan. Tapos na tayo. Tubo. Ayan, malamig na rito. Ang lakas na ng tulo ng tubig. Ayan, marinig niya. Tapos dito mga boss. Tingnan nyo. Ayan. Ka-start pa lang yan. Tingnan nyo. Wow. Simula na siyang nagpag ang kanyang salamin. Dito, super init dahil nasa tanghali na tayong tapat. Ayan, tingnan nyo mga boss. Okay, start lang natin yan. Antayin pa natin ng konti. Ayan mga boss, ayan, pamaruling tayo. Ayan, tinanggal natin, karga na tayo ng 900 grams ito. Ayan, nasa ating reading ay nasa 38. Ang low side, ang high side niya ay nasa 203. 3. Ayan. Which is very normal. Okay.
Pero ang normal ito 30 to 40. Ang normal dito sa low side, ang high side natin ay nasa 180 to 220 ang normal nito. So nasa 203 tayo, normal na normal. Okay? Kita niyo mga boss. Ayan. Tubo natin. Saka ito na tayo. Ayan. 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 Malamig. Ayan. Dito sa kapila naman. Ayan. Ito niyo mga boss. Napakainit na panahon, pero tingnan niyo ang salamin. Ayan. Ayan, ang lamig na hinahanap natin. Ayan. Nissan NV350 high roof. Ayan. Napakalakas na sakyan ito. Napaka-komportable. Ang lakas ng engine. Tsaka ang lakas din ng aircon. Pero medyo matakaw to sa sa crudo or gas, crudo pa, diesel, pero super lakas ng makina nito. Hindi naman medyo matakaw lang, pero dahil lang sa napakalaki ng engine saka lakas nito, so ang daming pasahero ang ano nito, 16 seater ito, pero napaka spacious. Okay mga boss, tapos na tayo. Ayan, dito tayo sa loob. Ayan, kahit tindig tayo dito. Ayan, maraming lamig na dito, parang nasa snow na tayo. Siyempre mag-test tayo. Kung mag-testing tayo kung lamig, dito tayo sa likuran, kung aabot ba dito ang lamig. Ayan, dito sa likuran nya, ito ang lights, walang ilaw. Okay, doon. Ayan, ramdam talaga dito na kumakagat sa balat natin mga boss. Yan ang aircon na hinahanap natin, yan ang lamig na hinahanap natin. Success naman tayo sa ating ginawa mga boss. Siyempre kunting naman iusap, kung nakatulong ito sa inyo mga boss, pindutin nyo na rin yung subscribe at saka notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Para lumago naman ang ko mga boss, dahil kunti na lang para magkaano na ako sa YouTube. Kunti na lang ang subscriber na lang ang kulang sa YouTube ko. Kunti na lang. Sana matulungan niyo ako mga boss, dahil para ma-inspire pa ako na mag-video or gumawa ng content about car aircon, about car hack, para makatulong naman ako sa may-ari at saka siyempre mga driver, at saka gusto na rin matutong mag-aircon technician. Napakadali lang ito ayusin mga boss, pero ang bayad nito tsak, masisatisfy kayo, dahil aircon technician kahit isang oras mo lang tinarbaho yan or ginawa, isa or dalawa, ang bayad niyan napakalaki. Ayan. Ayan mga boss, kung ikaw ay may-ari or may ng sasakyan, car owner, tumingin ka lang sa channel ko, check, matutulungan ko kayo. Makasave kayo ng ng pera, at saka hindi kayo maluloko ng mga aircon technician na ang iba sumisingil ng malaki, at saka masabi sila agad na palit tayo nito, palit niyan, hindi pa nila naliligtas, hindi pa nila nakita. Sa pagsalpak mo lang ng mo gauge mo, makikita mo doon kung ano ang sira ng sasakyan mo. Tulad kanina dito, nag-erratic yung kanyang yung high side, yun. Ibig sabihin yun, kulang na ng compressor oil or wala ng compressor oil. Yun. Pag pasingaw ko, wala na siya talagang compressor oil, trio na lang ang naiwan. So, yan. Baklas natin, tinanggal natin, chinchuil natin. Ayun, nakita pa natin na napakalakas pa ng kaniyang compressor. Okay mga boss, salamat sa tiwala, salamat sa panood, at saka please subscribe, like and subscribe. Thank you and bye bye. God bless us all. Burns Mix TV.
Please like, share, and subscribe.